Gaya po ng sinabi ko, dahil napapanahon po ngayon ang ating pong paksa. Sa Pilipinas po ay pinag-uusapan po ngayon ang naipasa na po yung bill ng divorce. At ito po ay normal na i-apply sa ating bayan. Dahil po dyan, ang church ay nagsimulang mag-usap, mag-upgrade kung ano pa talaga ang dapat tayuan ng isang simbahan mula sa pastor at sa kanyang mga tupang inaalagaan. Napapanahon po na dapat itong pag-usapan, pag-aralan para makita po ninyo kasi ngayon ay meron na pong dinulutong divorce. Ang ibig sabihin po ng divorce ay yung paghihiwalay ng mga taong mag-asawa. Sino po mag-divorce? Yung pong mag-asawa. Pag sinabi po mag-asawa, sila po yung legitimate na kasal. Sa harapan ng Diyos, sa harapan ng maraming tao, sa harapan ng ating batas. Amen po ba? Sila po ang tinatawag na mag-divorce. Tingnan po natin ang pananaw ng Diyos. Meron po ako ditong aral kung saan kinuha ko po yung lecture ng mga nag-a-apply ng divorce at mag-a-apply ng tinatawag na remarriage. Nag-a-apply po sila ng divorce at ng pagpapakasal uli. At tingnan natin kung ito po ba ay permitted ng Diyos o hindi. Kasi po, maiiwasan po natin na magkasala sa Diyos. Pananagutan po ng pastor kapag ito po ay nagkamali sa pag-apply ng salita ng Diyos. So sa People's Missionary, nung kami po ay mag-usap tungkol dito, dapat nyo pong alaman to. Na nung magkaroon po ng counting, ang ibig sabihin nag-usap, ayaw po nilang butuhan, gusto po nila consensus. Ang ibig sabihin po nun, yung gusto, yung ayaw. So, bawat local church ng PMC, pag gusto, pananagutan ng pastor sa Diyos yung kanyang gagawin. Yung ayaw, pananagutan niya sa Diyos yung kanyang gagawin. So, yun po ang tama pagsusulit. But, tingnan natin kung kailangan ituro sa church para po makita nyo bakit ang Marikina gusto, ba't ang PMC Fiscal ayaw. So, dapat makita natin yung question na yun, masolve yun. Ay, hindi pa ako sa Marikina. Pwede pala doon eh. Pero tingnan muna natin. Ang sagot ng Bible, sasabi dito, yung pananaw ng Diyos sa kasal at negosyo. Sayang nga po dito yung mga, ang pananaw daw po sa negosyo, yung mga pagtataksil sa tipan, o yung tinatawag na sugat at pigati. Alam naman natin, nag-away-away, nagkagustuhan, nag-iwalay. Yun daw po yung mga biblical grounds na sinasabi nila. Tingnan natin. So, ito pang isa, yung mga biblical na dahilan ng diborsyo. Kasalanang sexual o pornea, Greek word o pakikiapid, pornea. Yun daw po yung kanilang grounds kung bakit pwede mag-divorce. Ito po ay inaral sa isang simbahan po sa Amerika na pinangungunahan po ng pastora na matay na. Ni John MacArthur, yung Grace Church. Yung ang isa pa na pong dahilan ng grounds ay yung pag-abandona ng di mananampalataya. Dahil daw ang kanyang asawa ay ayaw sumamba sa Panginoon, ayaw kay Kristo, so hihiwalay niya. Meron na daw pong grounds yun, hinihiwalay kung ayaw. Pero tingnan natin. Ang pangatlong issue ay yung muling pag-aasawa. Pinihintulutan kung maliban kung nangalunya, pinihintulutan daw po. So yan daw isa sa mga grounds. Kanina yung mga pighati, lungkot, away, at ngayon naman po yung nangalunya yung tao. Okay. Paapyan ko lang po ito sa inyo. So ang isa pa yung papel ng iglesia. Ang papel ng iglesia ay, ng church ay yung disiplina. And daw may ipakita yung disiplina na kailangan ay maganda ang kalalabasan. Sumusunod sa disiplina. Yung isa pang dito, ang pagdiborsyo bago
maging mananampalataya. So bago daw, halimbawa, hindi pa mananampalataya at naging mananampalataya, kung naging mananampalataya, yung kasama niya ayaw, pwede niyang i-divorsyo. So ito po yung biblical grounds na ginamit po ng Church ng Amerika kung bakit sila bumagsak. Dahil pinayagan po nila ang divorce and remarriage. Ang isa pa dito, yun daw pagsisisi at pagpapatawad. Eh minsan, kaya nag-divorce kasi walang nangyayari gano'n. So mga kapatid, binasa natin ang salita ng Diyos kanina na sa turo ng Panginoon. Gusto ko sundan po ninyo, maglista po kayo kasi gusto ko magbasa ng mga salita ng Diyos. Sabi po dyan sa Mateo na binasa natin, ang sabi po dyan, sinagot ng Panginoon yung mga Pharisees, Sadducees, mga eskriba, mga tagapagturo sa utusan. At ang sabi niya, di ba niyo nabasa sa salita ng Diyos, sa utusan, kung ano sinasabi ng Diyos? Di ba? Dinika niya ang lalaking babae. At pinagsama niya ito. At sila'y magiging isa at hindi magiging dalawa. At ang sabi, at ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Di ba doon? So pag sinabing walang tao pwede magpahiwalay sa pinagsama ng Diyos, no matter what. Walang aral ng tao ang pwede maghiwalay sa mag-asawa, sa labulor. Kaya sabi dito, ginawa ito ni Moses. Alam niyo kung bakit? Ang sabi niya, dahil sa natigasan ng inyong ulo. Saan mababasa yun? Kung kaya mo saan, saan ba yung sinabi ng Panginoon kay Moses? Deuteronomy 24 verse 1. Pwede bang i-plus yan dyan? Makikita po ninyo sa Deuteronomy, makikita po ninyo ang kahalagaan. Diyan yan ginawa ni Moses. Bakit pinayagan ni Moses? Sabi ni Jesus, dahil sa matigas ang ulo nyo ng mga tao. Kaya mayroong divorce. Okay. Deuteronomy chapter 20 verse 1. Yan. Sulat niyo yan. Katsi mo, Rosan? So, punta tayo sa Deuteronomy. Napaminahan ni Rosan. 20. Mag-rest kasi dito sa verse 1. Sabi dito, kung kayo'y magkikipagdigma, Deuteronomy. Mali ako. Old Testament. Ah, 24. 24. Kaya 24, kung mag-aasawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae. Dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya, at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Ibibigay ito sa babae at pinalalagay ito sa kanyang pamamahay. Kung babae hihiwalayan ay mag-asawa ng iba at hihiwalayan muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay o kaya namatay ang ikalawang asawa at paalasin pa rin ito sa kanyang pamamahay, ang babae hindi na maaaring pagkasalampan ng kanyang asawa. Una, ang babae ituturing ng marumi, magiging masuklam-suklam na yawi kung pakikisama pa ito ng babae, hindi inyo dapat umisan ang lupaing binigay sa inyo ng Diyos. So yung sulat, diyan nagsimula. Bakit daw ito ginawa ni Moses? Nung turo ng Bible, sabi ni Jesus, pasimula, hindi ganon. Hindi ganon. So ginawa ito ni Moses dahil daw sa katigasan ng ulo. Ang ginamit kong word dyan sa King James, ang ginamit kong word dyan ay heart because of hardness of your heart. Yung salitang matigas ang ulo, dahil sa katigasan ng ulo, sa ibang salin po ay stubborn self-will. Dahil mayroon kayong sariling pasya at yun ang gusto
gusto nyong masunod. Ganyang katigas ang ulo ng tao. Kaya daw po pinayagan yun para magkaroon ng kapayapaan. Then, ang sabi ko dito, sa Grego, yung salitang matigas ang ulo, ang ginamit po dyan is sclerocardia. Sclerocardia, hardness of heart, ang ibig sabihin nito. O stubborn self-will. Ito po ay ginamit dun sa yung hardness o hard-heartedness that is especially destitution of spiritual perception. Hardness of heart. Ibig sabihin, yung desire ng puso dahil nagkaroon ng mga tinatawag na mga pag-aaway, nagkaroon na nakakita ng kawalan ng katapatan sa asawa, kaya sabi doon, binigyan ng sulat, ng kasulatan, ang tinatawag ko doon, divorce. Sa Amerika po, pag magdi-divorce ang mag-asawa, gagawa ng sulat ang lalaki sa pamamagitan ng abogado at ibibigay sa babae at yun ay bipirmahan mo ng babae. O kaya, vice versa. Yung babae, pag gusto niyang i-divorce ang lalaki, gagawa po siya ng kasulatan, pipirmahan po ng lalaki. Pero pag hindi pinirmahan ang kasulatan, ang ibig sabihin, hindi pa approve ang diborsyo. So, kinakailangan kausapin ng abogado yung mga hinihinging kautusan, bakit magdidiborsyo? So, ang tanong, ang divorce ba ay gusto ng Diyos? Nag-aral mga church, mga pastor at mga simbahan ng mga grounds at ito pinakita ko sa inyo yung mga grounds nila. Kung bakit daw po pinayagan. So nagpayag po sila. So sa atin, basahin natin ibang mga talata para ulit-ulit tayo. Punta tayo sa Matthew chapter 5, verse 31 to 32. Sunta kaya? Matthew chapter 5, verse 31 to 32. Basa muna tayo ng scripture. Nasundan mo saan? Okay, Matthew 5:35. Kailangan po natin tsagay dito. (31 to 32). Sabi niya, sinabi rin naman, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, si Jesus pa nagsasalita dito. Ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pananaw niya, at sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalay, nagkakasala rin ng pananaw niya. So dito po, sa verse 31, pinapayagan ni Lord ang divorce. Pinapayagan ni Lord ang divorce, bigyan ng kasulatan, at ang grounds ay nakikiapid. Kaya bakit iniwalayan dahil nakikiapid? Ayaw na po ng lalaki. So pero dito, yung salitang maliban, ang sabi dito ay hindi po natin makikita dito sa nasusulat na yung salitang maliban ay nagsasabing pwede mo asawa ulit. Wala tayong mapapasang ganon. Ito po yung pinagtatalunan, maliban, kasi sabi na maliban, ibig sabihin ng pastor, pag may salitang maliban, nangangahulugan niya na pwede siya mag-asawa. Pansinin niyo yung sunod na talata, yung mag-asawa doon sa babaeng hiniwalayan ay nangangahulugan niya rin. Anyan po ba kayo? Nakikinig po ba kayo? Ito po yung aral na tinitingnan natin. So wala pong suggestion na pumapayag ang Panginoon na pwede mag-asawa. So anong pwedeng gawin? Ngayon, kung halimbawa ko, si Jane, kasama yung pastora natin, ikaw po. Nangalun niya. Tapos ako, nasaktan ako. Parang sinaktan mo ang puso ko. Binuhusan ko ng asin. Masakit sa lalaki eh.
Di ba, ang babae pag nagano niya, masakit yun sa lalaki. Para mong binuhusan, sinaksak ng martil yung puso nun. Ganun po ang lalaki pag nasaktan. Hindi niya matanggap. Hindi niya kaya. Kaya ang gagawin po niya, hihiwalayan po niya. So sa Bible, pinapayagan po ni Jesus Christ yun. Pero, wala pong suggestion na pag hiniwalayin mo yung asawa, dinivorce mo, ay pwede kang mag-asawa ng iba. Walang ganon. Pag hiniwalayin mo siya, halimbawa, pag hiniwalayin mo siya, dahil nangalo niya siya, hihiwalayin mo lang siya, pero hindi na ako mag-aasawa. At siya, kung mag-asawa siya ng bago, nangangalo niya siya, dati na siya nangangalo niya, at pagkatapos yung mag-asawa sa kanya, nangangalo niya din. O ano ibig sabihin nun? Puro mapupunta sa... Saan mo pupunta? Ang mga ngalo niya, sabi sa Bible. Sa impyerno. So kaya makinig kayo mabuti para makapumuhay tayo ng tama pagdating po sa ating moral. So makikita ninyo, walang suggestion na tinuturo na pwede yung naghiwalay, nagbigay ng kasulatan ng diborsyo, ay pwede mag-asawa. So yung divorce, pinapayagan ng Diyos, pero walang remarriage. Yes nyo? Kaya yung mga nagpaplano pa lang magpakasal, pag-isipan nyo mabuti. Baka pag nag-away kayo ng to the point na talagang maghihiwalayan na, isipin nyo muna mabuti lang 100 times. Sabi ng Pilipino, isipin mo muna ng 10 beses bago mo gawin. O yung magpapakasal dyan, isipin nyo na muna. Kasi pag kayo, hindi pa kayo kasal, lahat ng mga gandang mabubuti nandyan, gusto nyo yan pareho. Pero pag mag-asawa, nalalabas na yung mga tinatawag na mga lihim. Pag hindi na magkasunod mag-away, umuwi ka sa inyo. Parang gano'n. Hindi ko kaya ugali mo. O kaya, pag hindi mo kaya, pinaririnig. Kung gusto nyo sa Facebook, yung pinaririnig ng asawa, ng tigre yung asawa, habang pinaririnig ka, sana'y tangayin ka na lang ng hangin. Itingin yung asawa. Nang malayo ka na sa akin, at ang problema ko ay tapos na rin, pupunta yung asawa. Pinaririningan mo yata ako eh. Diba? Nanonood sa Facebook mo na rin. Ayusin mo yung lyrics ng damdama, masakit sa tainga. Ano gano'n? Mga pagtalongin. Diba? Magkakaroon ng hiwalayan. Ngayon palang ayusin na. Tignan po ninyo, wala po kasing pag-aasawang bago. May divorce. Pwede. O ito, binigyan ko ng, binihiwalay ko po siya, nangalo niya siya, hindi ko matanggap. Pero akong humiwalay, wala pong suggestion na pwede akong asawa muli. Walang ganun sa Bible. Nakikita niyo mga kapatid, yan ang turo ng Panginoon. Tingnan po ninyo, sa balikan natin yung Matthew chapter 19, ito tayo sa 19. Balikan natin yun, kasi nandun po yung susi. 19. Sumagot si Jesus, sabi niya, pinintulting mo siya dahil sa kapikasan. Verse 9, nandyan, ang sabi niya, ito ang sinasabi ko sa inyo. Sabi niya, dahil sa katigasan ng ulo ninyo, sabi niya, kaya pinayagan ko siya yun. Pero yun ang ruling noon. Nakikinig po ba kayo? Yun ang ruling noon. Dito sa Matthew chapter 19, verse 9, dyan natin makikita. Sabi ni, ngunit, ito naman ang ruling ko, sabi ni Jesus Christ. Ito yung ruling ko. Ito na sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking walay sa kanyang asawa, maliban kung asawa niya nakiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa ng mga niya. At siya'y mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin na pangalo niya. Nakita niyo pareho? Nakikita niyo pareho? Verse 9. Pag hiniwalayan ng lalaki sa anumang paraan kahit nang niya, ang babae, at ang lalaki nag-asawa ng bago, ano daw nangyari? Siya ay nanganguna niya. At yung babae, itinulak niya sa, at yung nag-asawa sa babae, nagkakasala rin ng, ilan na sila nangangalo niya? Ha? Marami na sila na mapupunta sa hukay ng impyerno. So kaya sabi niya, ito yung susi. Sabi niya, yung ruling pinayagan ni Moses because of your hardness of heart o stubborn self-will. But ito ba yung ruling ko, sabi ni Lord. Si Jesus may sabi, ito yung ruling ko. Ito yung batas, sinasabi ko sa inyo.
Tandaan nyo, Matthew chapter 19 verse 9. O, lipat tayo. Lucas chapter 16. Ayon sa pagkaliwat ni Lucas, chapter 16, verse 18. Verse 18. Kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito mas malupit. Si Lucas po ay disciple ni Lucas. Si Lucas po ay disciple ni Apostol Pablo. Okay. Dahil ng disciple? Ni Apostol Pablo. Kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, siya ay nakakasala ng pangano niya. At ang mag-asawa naman sa babaeng hiniwalayan ay nakakasala rin ng pangano niya. Pareho lang. So ngayon, lista yung mga talatang binibigkas ko natin. Sabi po sa Hebreo, o unang Korinto chapter 7, verse 37. Punta tayo sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 7, verse 37. Yan. Verse 37. Ngunit kung ipinasya niyang huwag pagkasalan ng kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang, siya ay may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. Kaya nga, mabuti ang mapapasyang pagkasalan ng kanyang kasintahan, ngunit mas mabuting hindi mag-asawa. Sa verse 39, tinalaki ni Pablo sapagkat ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Ano daw po? Pagkasal na, ano daw? Nakatali. Kaya si Kuya J, gustuin niya man, wala siyang magagawa. Nakatali siya kay Ate Gig habang buhay sila. Okay. Ang tawag dyan, tali ng kasal. Kaya di ba pag kinakasal, mayroong cordon? Anong tawag doon? Cord. Sinasalong sa ulo ng babae at sa ulo ng lalaki. At sila'y pinagsama. At iisa. Simbolo ng tali. Ang ibig sabihin mo, walang expiration. Ang expiration, ano sabi dito? Tuloy natin nabasa. Subalit, sabi ni dito, kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya na mag-asawa ng sino mang maibigan niya. Ngunit dapat ay isa rin manampalataya sa Panginoon. So, kailan daw may expire? Pagpatay na yung isa. Okay. Malaya na siyang mag-asawa. Naalala ko tuloy si Rudy Fernandez sa si Laura Tolentino, kasal sila. Mamamatay na lang si Rudy Fernandez, sabi, sige pa ang ligon niya. I love you, I love you, I love you. At pagkatapos, sinabi na, pag wala na ako, you can choose another man if you want. Ibig sabihin, pwede ka na mag-asawa ng kaniba. Marami din mga artista na tapat sa kanilang asawa, di ba? Iyan Veneracion, si Goma. So isa lang kanila, hindi sila nangangalunya talaga. Sila yung mga top on record na mga tapat sa asawa. Saan alam nila ang salita ng Diyos kasi. Mga kapatid, ito yung grounds na ang sabi dito ni Pablo, kung may kasintahan ka at di ka pa sigurado, ang sabi niya, hindi mabuting mo siyang pakasalan. Hindi ka naman nagkakasala. Yun nga lang, medyo sasama ng loob yung kasintahan mo. Dahil kasintahan na siya. Kaya kung nagkasundo kayong pakasal, hindi naman kayo nagkakasala. Mga susunod na talata, ang sinasabi ko lang dahil ni Pablo, iniiwas ko lang kayo sa kahirapan na natin sa mundo. Kasi siyempre, pag may asawa ka na, may tungkulin ka sa iyong asawa. Nakakali ka sa kanya. Kaya kung si Jane, nagpasa siya makipagtali sa akin, nagkamali siya. Gustuin niya man, hindi ko pwede. Nakatali siya sa akin eh. Oh, lumabas na yung aking mga tinatago ugali.
galit siya. Sabi niya, wala akong magagawa, ginustong ko. Ay mga biblical grounds na sinasabi ng mga nag-aaral na tulad nitong dagdala ko, na kaysa daw nasaktan. Noong nag-uusap kami, walang ganon na grounds. Kasi nung nag-usap sila, ang dito ni Pablo, nung magkasintahan pa lang kayo, nag-usap kayo. Ang saya-saya nyo. Tapos ngayon, nung magpakasal kayo, gusto nyo maghiwalay. Sabi niya ganon, maglusa kayo, gusto nyo yun eh. Kaya habang maaga, ang matalinong pag-aaral pala sa magkasintahan, gusto mong malaman na malaman ang ugali na yung kasintahan, dapat tatanungin mo na yung magulang. Pupunta ka, tanungin yung magulang. Nay, yung magiging biyan ng future, ano yung ugali nitong anak nyo? Sabihin nyo nga sa akin, maganda yung anak para malaman kung hindi ka bang matras. O kaya sa best friends. Ang best friend daw po nakakaalam ng lihim ng tao. Nung si Chrislyn po ay may mga naliligaw Chrislyn. Si Chrislyn po, close friend po siya. Hindi po siya nag-redesign hanggang hindi niya ako tinatanong. Marami pong naliligaw kay Chrislyn. Isa doon, disciple ko. Ang sabi ko sa kanya, i-dispatch mo yan. Kahit disciple ko ba yan? Hindi matino. I-dispatch mo niya kahit masakit sa kanyang kalooban. May naliligaw sa kanya. Ang sabi ni Ninong Olo, hindi mo yan makukuha ang kuko kapag hindi mo linigawan ang kanyang tinuturing na madaling na kaibigan. Kaya si Nico, ako ang linigawan. Nung naliligaw sa kay Chrislyn, ako pa ang sekretong liniligawan niya sa bahay. Pastor, huwag po ninyo kung hadlangan. Ay sabi ko, hindi naman kita hinahadlangan ah. Hindi mo ko naiintindihan eh. Ano ba ang problema mo? Tungkol ko kay Chrislyn. Sabi ko, sa bagay na yan, pag lingaw mo yan, bubukulan kita. Sabi ko, gano'n. Manligaw ka. Pakita mo sa kanya sincero ka. Pati yung mga lihim mo, yung mga tinatago mo ugali, pakita mo na rin. Para kung sakaling pagpasasang ikaw piliin, sabi ko sa kanya, friend, sabi ko sa kanya, ngayon palang alamin mo na kung sino siya. Kasi wala nang baklasan ko eh. Amen mo ba? O yung dalawa dyan, magtanungan na kayong dalawa. Malapit-lapit na kayo, parang mag-a-apply na kayo. Pagkapabrahan, dumating na ang lisensya ko. At kayo, mag-a-apply na kayo ng inyong lisensya sa munisipyo. So ngayon, tama-tama, pag-isipan nyo mabuti. Kung gusto mo, Christian, gusto mo malaman ang ugali niyan, tanungin mo sa tatay niya. Eh minsan, pag nagaganon, lumalabas ang sabi nito, ito yun ang nanay niya eh. Ang dami na. Tapos pagkasabi, ma, nadadamay ka rito. O gano'n. See? O si Christian, alamin mo na rin ko sa ano-ano. Mga kapatid, napakahalaga mo kawanan nito. Kasi, once na tali ka, tali na yun. Hindi mo naman pwedeng sabihin, makakasala kasi. Pag sinabi, ano ba ito napili ko? Kunin mo na ito ng maaga. Ang hirap. Walang ganun eh. Amen po ba? So, yung sinasabi dito, sabi ni Pablo, napakabalan si Apostol Paul. Sinasabi ko sa dito, kung nag-aalangan ka, mas mabuting huwag kang mag-asawa, hindi ka nagkakasala. Ang sinasabi ni Pablo, maiiwas ko kayo sa problema sa buhay. Yung manghiwalay sa asawa, huwag kayo mag-asawa. Sabi ni Lord, sabi nun sa Dr. Matalag, chapter 19, nung marinig ng mga alagad, kung gano'n, ang sabi na, hindi manghirap na pala mag-asawa. Ang sabi ni Lord, hindi lahat matatanggap ito. May mga kalikasan hindi nakapag-asawa dahil sa kapansanan o sa likas, minsan gawa ng tao. Hindi lahat makakatanggap dito. So may mga dahilan kung bakit na si paghiwalay. Kaya yung mga nahiwalay sa asawa, na nag-asawa ngayong asawa, na mananampalataya man o hindi, kayo nalaman mo, wala pa talagang choice. Hanggang sa say, buhay. Kaya mga kapatid, yung mga yung gusto kong i-deliver ko sa bawat isa atin. At pinalilista ko mga talata para ma-disciple ko tayo
at mahanda tayo. Ang sabi ni Lord, ang pinagsama ng tao ay ng Diyos o paghiwalayan sa anumang paraan. Kaya kung mayroon pong mag-asawa na naghiwalay, hindi po natin sinasuggest ang divorce. Wala din isa-isa. I-divorce ko man ang aking asawa, wala rin. Hindi din naman ako makapag-asawa ng iba. So ang in-encourage po natin ay sabihin ipangaralan ang salita ng Diyos at sila ay mag-reconcile, mag-usap. Forgiveness ang kailangan, patawarin. Magbago. Si Hosea nga, pinag-asawa na nangangalun eh. Nabasa niyo na ba yun, si Hosea? Dahil may layunin ng Diyos. Propeta. Pero ang ruling ni Lord, ito yun. Tingnan po ninyo ang dahilan kung bakit dapat mag-isip tayo. Punta natin ang punta po natin ang Hebreo chapter 12 verse 16. Hebreo chapter 12 verse 16. Tagalog natin basahin. Hebreo chapter 12 verse 16. Yan. Paki-plus. Ayan. Ano sabi niya? Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. So sa Tagalog, ang sabi po niya sa 16, sabi diyan, pag-ingatan ninyong huwag makiapid ang sino man sa inyo o mapawalang halaga. Mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau, ipinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatan bilang pangalay. Ano daw po si Esau? Profane person. Fornicator. Ibig sabihin, mapakiapid. Hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang na mag-asawa, kundi siya ay nag-asawa na ayaw ng Diyos. Kaya fornicator. Walang pagpapalaga sa spiritual. Alam ko ba yung pag-aasawa ay spiritual? Na kahit anong gawin mo, na hiling, hindi mo na mapupunta sa iyo. Okay, punta tayo ng 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 4, verse 4. Unang Thessalonica. Atras po tayo ng Unang Thessalonica chapter 4, verse 4. Yan, tutuloy-tuloy natin. Sabi niya, dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. Sa ibang salin, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Tingnan natin sa New Living Translation. Punta tayo sa New Living Translation. Ang tinawag po dyan, vessel, tayo, ang katawan natin, chapter 4, verse 4. Sabi niya, each of you will control his own body and live in holiness and honor. Hindi lang daw sabi, not in lustful passion like pagans who do not know God in His ways. Sa Tagalog, ang sabi dito, sa Thessalonica 4, verse 4, ang sabi, dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. Doon sa lumang magandang balita, dapat marangal ang layunin ng bawat isa sa pag-aasawa. Banal. Sapagkat parurusahan ng Diyos ang mga namumuhay na immoral. Sabi ko doon. Ano daw? Dapat banal. Sabi dito, tuloy-tuloy ko po ang basa. At hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inasal ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. Pag sinabi mong hintil, hindi Hudyo, pagano. Ibig sabihin, namumuhay sa pagan lifestyle. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ng inyong kapatid sapagkat paurusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan.
tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kapanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sabi po dito, yung pag-aasawa dapat banal ang layunin. Hindi dahil lamang sa gusto mo ang kanyang katawan na pagpasasaan. So ano daw ang layunin sa pag-aasawa? Banal, marangal. Dahil pag hindi daw gano'n, pag-uusahan ng Diyos ang mga gumagawa ng mga bagay tulad ni Esau. So mga kapatid, ngayon, naituro ko po sa inyo ang kahalagahan ng marriage. Marriage, ang kasal ay, sabi ng iba, sagrado. Pag hindi nyo mabuti, ito po yung totoo. Sagrado, di kandado, di tornilyo, nawawala ang susi. Nakikinig ko kayo? Rosan, sa kayo ng partner mo, pag-isipan nyo mabuti. Ang kasal, pag nakasal kayo, yan ang tinatawag na sagrado, ano yan? Di kandado, di tornilyo, nawawala ang susi. Walang pwedeng baklas ng tali. Nawawala lang ang tali pag nawala na yung kinuha nila yung kapartner. Amen po ba? So ngayon pa lang, esip po tayo. Ituro natin yan sa bawat isa na kung naghahanap ka ng kapartner, paano ba maghanap ng kapartner? Mga kabataan, yung mga may asawa na, wala na kayong magagawa, wala na kayong mag-isip. Amen po ba? Ngayon, yung mga mag-iisip pa lang, nung linikha ng Diyos si Adan, hinanapan niya ng asawa si Adan. Ngayon, saan kinuha ng Diyos ang asawa ni Adan? Sa kanyang ganda. O mga dalaga, makinig kayo mabuti. Ang sabi niyo, sa mananampalataya, dahil mananampalataya tayo, kapwa mo, disciple hanapin. Ngayon, ng mga dalaga, tingnan mo mabuti ang binatang disciple kay Lord. Tingnan mo. Nandito ba kaya ako kinuha sa tadyang nito? Kung titingin kayo sa lalaki, tingnan nyo mabuti kung doon kayo galing. Kasi si Eva, kinuha sa tadyang. Yung mga babaya, parang dito yata ako galing sa tadyang nito. Okay, makinig kayo ha. Ito yung maganda to. Yung si Dindo, Pastor Dindo, wala na siya sa PMC ngayon eh, nakakalapot naman. Pero masaya, nagtutuloy-tuloy na kong gilon. Panahon namin kabataan, membro kami ng National Youth Council, wala kami ginawa kundi mag-promote ng Youth Camp yearly. Ililimot namin ang buong PMC, buong Pilipinas, at nagagawa kami ng mga kaetikan, mga programa, para mahikayat namin yung mga young people na sila ay sumama sa Youth Camp. Gumagawa kami ng mga programa, mga financial na mga pagre-raise ng fund. Tutulungan namin ng bawat local church at kami nagpo-promote. Siyempre po, kabataan, may fellowship. Nagkaroon ng fellowship sa Nueva Ecija, sa Calaba, at in-invite ang mga kabataan sa lahat ng local churches. Capiao, San Roque, Cabanatuan, then ipon-ipon. Wala ko palang Cabanatuan nun. 3 pa lang, San Roque, Capiao, saka Calaba, 3 pa lang. So punta kami. Ang aming chairman noon, Kuya Bernie Ginto. At ako po ang business manager. Kasama namin si Dindo, ang aming pong kasama sa NYC. At ang siya'y kumanta, mayroon pong isang kabataan sa Nueva Ecija, sa Calaba, nung nagpapakanta na si Dindo, matalino po yun si Ivy. Kilala po niyo si Pastor Ivy, ang asawa ni Dindo. First time sila nagkita nung magpakanta. Ay siyempre si Dindo, musician, magaling kumanta. Yung mga sino na pang kanta, yung mga kanta ni Don Moem. Habang nagkakanta, amazed mo si Ivy. Nakita niya, sabi niya, nasa iyo pa. Diyan pala ako sa iyo galing. Nakita niyo mabuti ha, kung paano siya pumili. Ang sabi ni Ivy kay Lord,
Siya ang gusto ko. Nag-declare po siya. Siya ang gusto ko na mapangasawa. Walang malay po doon si Digdo. So mayroong nag-claim, nakita niya na yung doon siya galing. Narinig ko ba niyo ko? Pagdating ng youth camp, dahil nag-declare si Ivy, siya nag-declare, siya humingi. Pagdating ng youth camp, eto na. Inalam ko na kung mangyayari ang prayer. Habang nagkakainan sa Jabez, habang nagkakainan, ito palang lindo, may lihim ng pagtingin. Maraming kumukursunada. Kahit nga si Kuya Bernie, kursunada eh. O baga paunahan lang sa diskarte. O, mga lalaki. Nakikita ko si Dindo, lumalapit doon. Di ba, may mga pasagyot kang, alam ko niya, may mga palaro pagkakainan, may mga uling-uling dyan, bawal tumawa, bawal magsalita. Pag tumawa, pag nagsalita, uling. Eh, may pakulo silang isang gabi, walang maingay. So, walang magsasalita. Yung mga staff naman, lilibot sila, kakausapin yung mga tao. Ang sarap ng pagkain. Eh, siyempre, nalimutan yung bawal magsalita. Eh, nagsalita, uulingan dito. Pag nakita ng harap may uling, tatawa na rin, iingay. Lahat sila ngayon may uling. So ngayon, ang ginawa ng dindong ito, isulat. May password na. Tapos, binigay doon kay, tara pa sister. Okay. May sulat, nakarolyo. Tapos, kinuha ng babae ni Ivy, binasa. Sabi niya, gusto kita. Gusto kita. Pagtapos ng youth camp sa open house, magiging pag-appointment na. Alam ko kasi sa youth camp, sa yung minsan may ginagawa, yung open house. Pag sinabing open house, pwede kang pumunta sa ngayon ng iba at magpapusap sa kagandang babae. Hindi ka manligaw eh. Pwede, kung ano gusto mo, usap tayo. Yun. Doon nagsimula. And then, nakita ko may password. Kaya nung bumalapit, bumupor pa si Kuya Bernie, sabi ko, wala ka na mahagit. Naunahan ka na. Iba talaga yung maagap sa makupad. Iba daw yung maagap sa mabilis. May maagap, nakapaglagay. So, pagdating ng, ang tawag namin dito yung reunion, camp reunion, gusto kong alamin kung nangyari. Kasi si Ivy malapit sa akin. Kuya Tommy. Pagdating nga namin doon, lagi nakaligid sa akin, Kuya Tommy, gusto ka na. Lagi nandiyan sa tabi ko. Then, mamaya, umikot si Dito lumapit. May dala-dalang Pringles. Brother Tommy, Pringles. Oh, salamat to. Sabi ko, salamat, friend. Tapos, mamaya-maya, umikot, bumalik na naman. Brother Tommy, Pringles. Nakala niya, dumidiskarte ako eh. Pangatlong ikot, Brother Tommy, Pringles, sabi ko, pang-apat, sabi ko kay Ivy, pang-apat, pag bumalik. Nung pang-apat, Pringles ulit, sabi ko, Pringles ka ng Pringles, sabihin mo. Sabihin mo lang. Tapos kinurot ako ni Ivy, sabi niya, ay kami na Kuya Tommy, sinasabi ko na natin. So nakita niyo yung diskarte ni Ivy? Prayer. Kaya yung babaeng nakakita ng gwapo, wala yun. Ang dapat, ipanalangin mo sa Diyos. So paghahanap pa lang ng kapatid, ipinapanalangin. Dahil siya ang magkakaloob nun. Amen. Mga lalaki, ito naman ang diskarte. Hanap, pag tinignan mo yung isang babae, hindi natin mawawala akong tadyang. Lord, ito ba yun? Nilangin mo. Kasi pagkakaloob ng Diyos. Ito po yung aral, ito po yung diskarte na tinatawag sa mga disciple ng Panginoon. Para hindi magkamali. Ito yung matindi sa youth camp. Nagkaroon ngayon ng nakilala. Nanligaw. Tapos, nung maligaw, nabaste, naligaw tuloy. Sinisi pa yung camp. Sabi niya, wala naman pala kalagay yung camp na yun. Nabigo siya. Meron akong kaibigan. Taga-Kabiting isa, taga-Rito sa atin isa. Naging sila. Pero hindi kalooban ng Diyos. Pasakit lang inabot nila sa damdamin. Baso-basong luha ang inugol. Sayang. Kasi bakit? Hindi kasi naipanalangin.
So dapat ipinapatalangin yan. Kaya yung matalino, papasok, bakit kailangan ipanalangin? Nung ako'y nanligo ng 7 taon, nang munti ko na makusa ng matino, walang nangyari. Kaya nung mayroon nagpapapayo sa akin ng payo ganito, hayaan mo manligaw, pero huwag mong babastusin. Sabihin mo sa kanya, manligaw ka, pero sinasabi, tapatin mo. Mayroon, yung mga kabataan sa Baliti noon, may nanligaw. Huwag mong tatakbuhan. Tapatin mo na ganito. Nakakaya naman kasi, pastor, na sabihin, hindi kita gusto. Yun ang tama eh. Sabihin mo sa kanya, igagalang ka ng lalaki. Mabuti pa yung kaibigan ko dati na hindi ko mananampalataya dahil kaibigan ko siya, napaka-prangka. At hinangaan ko masyadong mabuti. Meron ng kaibigan pangalang Bing. Si Bing, taga sa amin sa Bicol. Maganda siya, kaibigan. Parang tumuy-tumuy siya, pero magandang babae. Tukrus ko siya, nung okay pa na mga panahon ko, mga 18 pa lang ako. Nasa trabaho kami, nalaman niya na pinaplano kong ligawan siya. Kaya nangyari doon sa babaeng yun, nung malaman niyang pinaplano kong ligawan, pinunta na ako sa trabaho, umupo sa tabi ko, nalaman ko palang liligawan mo ako Sabi niya, usap na tayo. Sabi niya, bakit? Magkaibigan lang tayo. Huwag mo nang hangarin po ang ligawan ako. Matataktan ka. Pakan kita, sabi sa akin. Tugbuin nga. Sige, kung gusto mong kaibigan lang tayo, di magkaibigan tayo matalik. Tapatin mo. Kaya sabi ko dun sa mga kabataan babae, tapatin mo, sabihin mo. Sabi niya, tingin ko sa'yo isang kaibigan lamang. Hindi na ito. Alam mo, pastor, bilib ako sa mga kabataan mo. Rinang ka ako nung isang araw. Anong sabi? Na hindi ka niya gusto. Hindi naman po. Hindi. Sabi niya, tinapat niya ako na hindi mangyayari yung gusto ko. Kaibigan na lang doon kami. Kaya sabi niya, hang ako sa kanya. Dahil prangka. So dapat ang mga kabataan babae ng mga mananampalataya, dapat kayo ay prangka. Amen po ba? Tapatin nyo agad. Huwag niyong matagal-tagalin na tulad ko na pinaasa ng 7 taon. Sige, sumaligo ka lang. Sumunod ka lang na parang aso. Hindi naman. O yan. Kaya pag may nangligo ng iba, habang musuko. Sabi niya, ayaw kay brother, gusto kay father. Kapatid, masakit. Kaya, yung experience na gano'n, tinutulog ko po na huwag mangyari gano'n. Kasi bakit? Wala po kasing divorce. Walang divorce. Kung may divorce man, hindi ka pwede mag-asawa. So, bakit pa? Kaya, yung grounds, ngayon pa lang, maaga pa lang sinasabi ko na, walang atrasan tulog. Kaya marami may kinakasal, sabi ng Pastor, ngayon, sa araw na to, ay, yung pong mga tutol sa kasalang nangyari ngayon pa lang magsalita na. Di ba sinasabi ng pari yun, sinasabi ng pastor, kung sino mong ministro sa araw ng kasal. Nung kinasal kayo, may nagsabi ba ganon? Na may tututol? Magsalita na. Sa inigan, may kinasal si Pastor Sonyo. Yung pong mga tutol sa kasalang ito, ay magsabi na ngayon. Yung batang bibo, lingon-lingon kung walang tumututol. Nung walang tumutol, sumingo siya. Ako! Sabi, asoy, bata pa yun si Asin, parang si Chris. Biglang may sumingo na ako ang tutol. Kaya mga kapatid, this morning, sa ating pong learnings, pwede po niyong talakayin yun. Pwede po niyong pag-usapan yun. Sa ngayon po, mamaya, sa kabataan po, ako mamaya mag-uupo. Mamaya, doon ako sa inyo uupo. Sa ating learnings, malaman natin ngayon kung aatras ka ba o tutuloy ba. Mga kapatid, mag-isip-isip. At yung mga nandito ngayon, huwag niyong hangarin. Sino ang gusto sa langit? Walang mapupunta sa langit na nangangalo niya. Wala. Basahin nyo, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Wala. Walang mapasok sa karya ng langit na gano'n ang buhay. Kaya mayroong ibang video. So anong ruling ni Jesus? Alam nyo na. Matthew chapter 19, verse 9. This is my ruling, sabi ni Lord. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Lord.
So walang magdi-divorce. Amen? Sabihin nyo nga sa asawa nyo, walang divorce. Forever ka sa akin. Whether you like or not. Gusto nyo man hindi. Okay ba mga kapatid? Yes nyo. So tayo. Sana po, naintindihan natin ito.